Pag-usapan pa natin ang antimicrobial resistance kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, ano raw ba ang rason kung bakit nagkaroon ng resistance sa antibiotics yung sakit ng pasyente ni Doc? Pops J, nung nag-examine, further examination yung mga doktor nung pasyente, yan, sila Doc K, doon nila nalaman, doon kunento nung pasyente na meron na siyang history ng pag-take ng mga antibiotics. At doon na sila naghinala, kaya pinatest nila yung specimen nung pasyente. At nung nakita nga nila yung resulta, Pops J, lumabas yung mahabang listahan ng mga antibiotics na resistant na o hindi na tumatalab doon sa pasyente. So doon pa lang, Pops J, red flag na doon sa kwento nung pasyente na meron siyang usage ng mga antibiotics na to, na most likely, Pops J, mali yung paggamit, kaya hindi na siya tumatalab dun sa pasyente. Okay, Denise, gaano raw kadalas maka-encounter si Dr. K. Trinidad ng mga pasyenteng may antimicrobial resistance? Ganon din ba sa mga kasama niyang doktor? Pops J, community doctor kasi itong si Doc K, kaya marami talaga sa kanyang lumalapit, marami siyang nakakasalamuha. And aside from that, talagang may advocacy siya against antimicrobial resistance nga. At base sa kwento niya, Pops J, marami talaga yung mga nagkukwento sa kanya na bumibili yung mga pasyente ng mga antibiotics kahit walang prescription, mali yung paggamit. Halimbawa na lang, Pops J, yung imbis na inumin mo siya, i-intake mo siya, ang ginagawa na iba, binubudbud, maraming guilty dyan. So yung mga ganong maling kaparaanan, nakakarating sa kanila, Pops J, at doon nga sila nababahala kasi hindi maayos yung regulation when it comes to the intake and the buying, selling of antibiotics sa Philippines, Pops J. Imbes na gumaling, Denise, lalong lumalala ang karamdaman. Sino raw ba yung madalas nilang ma-encounter na may AMR? Pops J, hindi siya safe Kahit kanino, kung aminado ka o kung guilty ka na yung pag-take mo ng antibiotics hindi under the prescription and under the guidance of a doctor, kung alam mo sa sarili mo na binibili mo yan sa isang tindahan, sa isang butika o sa kung sino man na hindi dapat nagbebenta nito o dapat pinagbibilan mo nito, talagang susceptible ka, Pops J, sa antimicrobial resistance na imbis nga na akala mo gagaling ka, mas mapapalala pa, mas mapapamahal ka pa, mas mapapagastos ka pa kasi syempre ibang gamutan na yung ibibigay sa'yo ng mga doktor. Nabatid ba ni na Dr. Trinidad na meron talagang mga butika na nagbebenta ng mga antibiotic kahit walang reseta? Yung ibang mga butika mahigpit sa mga ganyan. Oo, Pops J, for sure, yung mga maraming butika kasi regulated na talaga yan ng Food and Drug Administration, pero meron pa rin kasi talagang mga pasaway. Nakakalusot. Ang mga reports kala Doc K, Pops J, yung mga maliliit na tindahan, kahit na may mga pharmacist, minsan wala pong pharmacist, yun yung mas nakakabahala. Meron silang mga nabebenta pa rin talaga na mga mura Usually yung mga mura at affordable at madali talagang makuha na antibiotics. Kaya yun yung nakakabili, yung mga pasyente. At saka ang iniisip nga rin dyan nila, Doc K, gusto nang takasan yung mahal na pagpapacheck up. Kaya alam ko naman na ganito, nakapag-antibiotics naman ako dati, bibili na lang ako. Baka nag-YouTube lamang. Yun nga, Pops J. Kaya paalala lagi ng mga doktor natin, ng mga eksperto, lagi tayong magpa-check up. At sa mga nagbebenta naman, i-regulate natin, kasi kawawa ang mga tao sa dulo, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.